Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito tayo ngayon sa Kymco, Pretil, Tondo, Manila mga kamots. Ito yung pinakauna-unang entry natin para sa Kymco for this 2025 mga kamots, no? I-review natin ang pinakabagong motor nila mga kamots na Maxi Scoot na Kymco Skytown 150 Fi. So nasa likod na natin yan mga kamots. Yan yung nakikita yung kulay puting Maxi Scoot nila. Yan yung i-review natin for today mga kamots. Kaya nandito tayo ngayon sa Kymco, Pretil, Tondo, Manila. Dahil dito tayo nakakita ng bagong stock nila ng Kymco Skytown 150. So ano-ano nga bang meron sa motor na to ni Kymco mga kamots? At isa nga ba to sa mga dapat niyang pagpili ang mga pagdating sa mga Maxi Scoot ngayong 2025. So wag na natin patagalin pa yan mga kamots. Simulan na natin. So this is it mga kamos, the all new Kymco Skytown 150, ang pinakabagong Maxi Scoot na labas from Kymco. So ano-ano nga ba meron sa Maxi Scoot na to mga kamos, at dapat nga ba kayo ma-excite kapag kukuha kayo ng ganitong motor sa Kymco? Okay, so pagdating sa looks and appearance niya mga kamos, kitang-kita pa lang natin sa itsura ng Kymco Maxi Scoot 150, talagang mapagkakamalan mo talaga siyang Maxi Scoot sa sobrang laki niya mga kamos. So, makikita nyo to sa personal mga kamos, malaki talaga siya for 150cc. Nakakalain mo nga 400cc itong motor na to mga kamos, pero 150cc lang po yan mga kamos na. So dito pa lang sa windshield niya mga kamos, kung mapapansin nyo, napaka-unique na ng design niya, napakalawak na ng windshield niya. Talagang kapag umupo ka sa motor na to mga kamos, yung tama ng hangin talagang magde-deflect dahil dito sa windshield niya na napakalaki. Ayan, mas malaki pa sa NMAX mga kamos, ha? Pero kung gusto mo rin ng mga palitan yung windshield niya mga kamos, meron din naman, may nabibili rin naman sa aftermarket niyan mga kamos, kung gusto mo paliitin yung windshield niya. Pero kung ako sa inyo mga kamos, as is nyo na yan, kasi mas maganda nga naman yung malaki yung windshield kapag lalo na kapag bumibiyahe kayo sa sa malalawak na kalsada, mahangin, at least hindi masyadong tatama sa inyo yung hangin mga kamos, no? Pagdating dito sa baba, so nandiyan yung signature logo ng Kymco. Ito yung pinaka headlight niya, no? Kaya kung mapapansin nyo, napaka-unique yung headlight niya. So maliit lang siya, no? Manipis lang siya. Pero I think LED na rin to mga kamos. LED yung headlight niya. And then dito sa gilid niya mga kamos, ito yung pinaka daytime running light niya. Actually nakakita na ako ng Kymco Skytown sa daan mga kamos, no? Napakaganda nga naman ng estilo ng headlight nito mga kamos, napaka-unique. Ito yung pinaka daytime running light niya, at tapos maliwanag tong headlight niya mga kamos. Kung mapapansin nyo, maliit lang yan pero maliwanag yan. Pagdating sa turn signals niya mga kamos, nasa ilalim yung turn signals niya. So bulb type pa rin po yung niya, yung turn signals niya. So mas maganda siguro kung ginawa na rin LED ni Kymco yan. Ayan, so bulb type pa rin siya. Pagdating naman sa motor na to mga kamos, wala ganong arte pagdating sa decal. So napaka-plain lang, napaka-linis tignan. Ang nire-review pala natin is color white. Pagdating dito sa gilid niya mga kamos, nakalagay lang dito is 150. Ayan. So napaka-minimalist lang ng niya, nung emblem niya. Sa gilid naman mga kamos, nakalagay dito is Skytown. Ayan. Silver chrome na emblem siya mga kamos, no? Napakaangas ng design. Manipis lang yung pagkaka-lettering niya, no? Hindi siya ganun kalaki. Lupit lang niya, no? Tatanggalin natin yung Ayan. So, ayan. Bali, tinanggal na natin siya. Ayan. Para makita nyo maigi. Ayan. Skytown. So, napakaangas ng emblem niya. Dito sa likuran, naka-LED na rin po yung niya, yung taillight niya, no? Ayan. So, meron din siyang parang daytime running light na pula. Ayan. Nakapaligid. Tapos, ito yung pinaka-taillight niya. Pagdating naman sa turn signals mga kamos, ganun din. Kung ano yung turn signal sa unahan, naka-bulb type rin to sa likod mga kamos, na. Ayan. Tapos nakahiwalay nga lang siya, hindi siya naka-integrated or nakasama dito sa taillight. So pagka ganyan nakahiwalay mga kamos, ingatan nyo na lang na mabali yan. Ayan, lagi ko naman sinasabi sa inyo yan mga kamos. And then ito yung pinaka-plate holder niya, and yung pinaka-tapalodo niya sa likod, ang haba rin, tapos ang laki. Tapos meron siyang reflectorize sa gilid para visible ka sa gabi, lalong-lalo na paggamit mo itong Skytown 150. And then sa baba, ayan, meron din siyang reflectorize. And then meron siyang built-in plate light. Ayan. Ayan, so meron siyang built-in plate light mga kamos. Wow! Isa sa mga magandang features pagdating sa motor mga kamos. Para nga naman, kahit sa gabi, kitang-kita pa rin yung plaka mo. Ayan. Okay, so dako na kagad tayo sa gulong mga kamos, no?
Pagdating sa sukat ng gulong ng Kymco Skytown 150 sa unahan mga kamots, ito ay naka 110 by 70 by 14. So 14 inches yung mags niya mga kamots, and then ang lapad din ng gulong niya sa unahan 110. Tapos ang tire na ginamit na brand mga kamots is Kenda tire. Ayan. So wala pa akong idea about dito sa brand na to na Kenda. Pero kung titignan nyo mga kamots, napakaganda rin ng tread ng Kenda. Oh. Ayan. Tsaka mukhang matibay din. And then tubeless tire na rin pala to mga kamots, itong Kymco Skytown 150, harap at likod. Ayan. And then pagdating sa mags niya mga kamots, naka-alloy type na mags. And then makapal-kapal din yung gamit na mags mga kamots. Pagdating naman sa likurang bahagi ng gulong niya mga kamots, ito ay merong 130 by 70 by 4 by 13 naman mga kamots, no? So kung mapapansin nyo, 14 dun sa unahan na gulong niya, tapos pagdating dito is 13. So mapapansin natin na medyo maliit ng kaunti ang size nitong mags niya mga kamots, no? Pero 130 yung ano niya, yung lapad ng gulong niya. Malaki mga kamots, no? Kaya pala malapad din yung ano niya, yung tapalaw din sa likod kasi malawak din yung ano niya, yung gulong niya sa likuran. Ayan. And then ito po yung panggilid niya mga kamots, no? Ito yung pinaka panggilid niya. Wala siyang kickstart Kalagay lang dito is Kymco. Ayan. Dito sa CVT niya. Tapos ito yung pinaka air filter box niya. Ayan, nakalagay dyan is Green Power Kymco. Ito yung pinaka-tambucho niya. Nakabalot pa nga siya, pero hindi natin ito matatanggal. Ayan, so ganyan na lang natin. Ayan, so ito po yung pinaka-tambucho niya mga kamots. No? Napakahaba. Ang haba ng tambucho niya, mahaba siya. Tapos, color black yung kulay niya. Kumbaga yung parang pinaka-heat guard niya, bumalot doon sa buong tambucho. No? Ayan. So ito po yung tambucho nasa loob. Ayan, ito po yung tip niya. And then as we go here mga kamots, makikita natin na meron siyang built-in na tire hugger. So hindi na tayo makangamba na baka maputikan yung engine bay natin mga kamots, kasi meron na siyang built-in tire hugger, lalong-lalo na kapag bibiyahe tayo sa mga basang kalsada. Ayan, good thing yan mga kamots, isa sa magandang features niyan sa isang motor. Meron siyang built-in tire hugger para hindi na tayo magpapakabit ng aftermarket. Pero kung gusto mo pa naman i-extend yan mga kamots, may nabibili rin naman ng extension yan. Ayan. And then, kung makikita nyo mga kamots, sa likuran, naka-disc brake na rin siya. Ayan, so isa sa kagandahan ng Kymco Skytown 150 is naka-disc brake na yung likod niya. Although 150cc siya mga kamots, dual disc na siya harap at likod. And then, ito po yung ano niya mga kamots, yung passenger footrest niya, no, para sa pasahero. Kung mapapansin nyo, napaka-unique din ng design. And then, rubber, alloy type din yung ginamit mga kamots, pero meron siyang rubber dito sa ibabaw, no, para anti-slip. Ayan, so pwede mo siyang itupi na ganyan. Ayan, para hindi siya nakaambalang. And then ito po yung pinaka center stand and then yung side stand. So sabi ni Kymco mga kamots, nandito rin yung pinaka kill switch ng motor na to. Kumbaga, nandito yung kapag binaba mo tong side stand niya mga kamots, is automatically mamamatay yung makina. And then hindi mo siya mapapaandar kapag naka-engage siyang side stand. So good thing na nandyan yan mga kamots for the safety purposes na rin. Okay, so dito na tayo sa taas mga kamots, no? So, bali ito yung pinaka-grab bar ni Kymco Skytown 150. Ayan, so napaka-unique din ng design na malaki. And then nakalagay lang dito is Kymco. So, bali nag-blend yung kulay ng grab bar niya dito sa kulay ng motor mga kamots, kulay puti. And then ito po yung upuan niya. So, dahil sa maxi scoot tong motor na to mga kamots, expect natin na malawak din yung ano niya, yung upuan niya, no. So, salong-salo yung puwet natin yan. So, upuan nga natin. Try natin upuan. Ayan. So first impression ko mga kamots nung inupuan ko tong Kymco Skytown 150 napaka-komportable ng upo ko rito. Salong-salo yung ano natin, yung puwet natin dito dahil sa lawak ng upuan niya. And then napaka-relaxing mga kamots ng atake natin dito, yung positioning natin dito, no. Ayan. So kapag nakaupo ka ng ganyan dito mga kamots sa motor na to, ayan, makikita niyo yung ano niya. Yung pinaka windshield niya ay malawak talaga. Talaga parang kapag ka tumama sa yung hangin, sa ulo mo na lang tatama kasi ito mataas yung windshield niya. And then ito po yung ano niya mga kamots, no, yung harapan niya. So mamaya babalikan natin yan. Okay, so ito yung upuan niya mga kamots para sa driver. Ayan, gaya nga sinabi sa inyo, malapad siya. And then yung pagkakatahi nung yung pinaka-cover ng upuan may parang anti-slip na rin na feature mga kamots, hindi ka dudulas kasi magaspang siya. And then ito naman yung para naman sa passenger, malawak din, no. So, yung underseat compartment ng pinakabagong Skytown 150 ni Kymco.
So, obviously mga kamos, napakalaki ng compartment niya, no? I think kasya yung isang full face helmet yan. So, try natin mga kamos yung helmet natin na full face na Ryzen kung kakasya, no? So, bali na isalpak na natin yung helmet natin, then sasara natin kung tignan natin kung kakasya. Ayan. So, as you can see mga kamos, nagkasya yung full face helmet, pero isa nga lang ang malalagay mo, no? So, kung kasya yung full face helmet mga kamos, I think kakasya rin yung half face dyan, no? Ayan, so yan yung isang kagandahan kay Kymco Skytown mga kamos. And then bukod sa pwede ka na maglagay ng full face helmet mga kamos, meron pa siyang space na natitira dito para sa ibang mga gamit na pwede mo pandalhin pagdating sa motor na to mga kamos, no? So pwede ka pa maglagay ng kapote dyan, mga ilang gamit, tools, mga motorcycle documents at kung ano-ano pa mga kamos, kasi napaka very spacious ng underseat compartment niya, no? Kasi nandito yung pinaka gas tank niya, yung salinan ng gasolina mga kamos, nandito sa unahan, no? Yan. So kung makikita nyo, ito yung pinaka salinan ng ano niya, yung pinaka papunta sa gas tank mga kamos, salinan ng gasolina. So napaka-convenient mga kamos para in case na magpapagasolina tayo ay hindi na tayo kailangan pang bumaba sa motorsiklo natin kasi nandun na sa harapan yung salinan ng gasolina niya. Dako tayo sa fuel tank capacity ng pinakabagong Kymco Skytown 150 from Kymco. So meron po itong 7 liters na capacity ng fuel tank, so medyo malaki-laki, bagay na bagay lang sa maxi scoot na to ni Kymco. And then pa fuel consumption mga kamos, ayon kay Kymco, it 40 to 55 kilometers per liter. So matipid-tipid yun mga kamos sa isang maxi scoot na motor. Dating dito naman sa instrument panel niya mga kamos, naka full LED or TFT display na siya. Ayan, so hindi nga lang natin siya ma-open kasi wala siyang battery. Ayan, pero pakita ko na lang sa inyo mga kamos yung sample image nitong instrument panel ni Kymco Skytown 150. Ayan, so yan po yung sample instrument panel niya. And then sa baba, meron siyang dalawang button para sa mode tsaka sa adjust. Ayan, dalawang button po. And then pagdating dito sa grab bar niya, ayan, so dito po yung signature logo ng Skytown, naka metallic silver chrome na emblem. Ayan. And then pagdating sa mga buttons and switches niya mga kamots, ayan, so sa left side meron siyang built-in na passing light. Ayan, so isa sa mga magandang features ng motor na to, meron siyang built-in passing light. And then high beam, low beam, tapos turn signals left and right switch, tapos horn switch. Ayan. And then sa right side naman mga kamots, meron siyang ito. Nandito yung pinaka nag-iisang electric switch niya. Ayan. Pagdating naman sa handle grip mga kamots, napaka-unique din ng design ng handle grip nyo. And then hindi siya nakakairitang hawakan. Ayan. Malambot siya, no? And then pagdating sa bar end, ayan, so alloy type din po yung ginamit na bar end. Pagdating sa brake levers, ayan, so bali naka plain na kulay lang siya, matte black. So ngayon ko lang napansin mga kamos, no, ito palang Kymco Skytown 150 na pinakabagong maxi scoot ni Kymco is naka traction control system. So hindi pa lang yan yung magandang features na meron dito sa motor na to mga kamos. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano pang merong pinakamagandang feature sa motor na to mga kamos na portion na magugustuhan nyo dito sa pinakabagong Kymco Skytown 150. So tapos na tayo sa looks and appearance ng pinakabagong Kymco Skytown 150 mga kamos. So dako na tayo sa engine specs. Ano-ano nga ba merong specs ang motor na to mga kamos at features meron nito na dapat yung ikagulat dito sa pinakabagong Kymco Skytown 150 from Kymco. The all-new Kymco Skytown has 150cc, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ang kanyang max power ay 8.4 kW at 7,500 RPM, habang ang kanya namang max torque ay 11.9 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito po ay naka-fuel injected, and when it comes to cooling system, ito po ay gumagamit ng air-cooled. Ang kanya namang starting system mga kamots, as I mentioned earlier, ito po ay naka-electric starter only. When it comes sa kanya namang driving system, since ito ay isang maxi scoot, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito ay gumagamit ng telescopic fork,
Habang sa likuran naman, ito ay naka twin shock absorber. Pagdating naman sa kanyang braking system, kagulat-gulat nga itong si Kymco Skytown 150 dahil bukod sa naka dual disc na siya, equipped pa ito ng dual channel ABS, harap at likod na po yan mga kamot. At isa pa nga sa mga dapat natin ikagulat dito sa bagong Maxxis coat ni Kymco ay equipped ito ng TCS or Traction Control System na talaga naman mapapakinabangan natin. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1940mm, ang kanyang overall width o lapad ay 750mm. Pagdating naman sa kanyang overall height, meron itong 1340mm. Meron naman itong bigat na 126kg. Para sa isang Maxxis coat mga kamos ay mag-aanggaan pa rin naman yung kahit papano. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron itong 770mm na kayang-kaya pa rin kahit na mga Pilipino average riders dito sa ating bansa. At yan po ang engine specs at features ng pinakabagong Kymco Skytown 150. Alamin naman natin mga kamos magkano nga ba ang Kymco Skytown 150 dito sa Enzamora Street, Tondo, Manila, Kymco branch. Dito na tayo sa cash price na installment price ng pinakabagong Kymco Skytown 150 from Kymco. Magkano nga ba ang Kymco Skytown 150 dito sa Enzamora Street, Tondo, Manila as of January 2025. So pagdating sa cash price niya mga kapos, no? Pinaka-cash price po niya is 115,900 pesos. So all in na po yun, kasama na doon yung registration, insurance, ayan. So all in na po yun, 115,900 pesos po. Pero kung gusto niya naman siya kunin ng installment, nakaka dito sa Kymco din sa Mora Tondo, pwede rin naman ako. Magtagdaw lang kayo ng 14,900 pesos. So all in na rin po yun mga kamos. So nandito rin yung registration, kaya yung insurance. Then pagdating naman sa monthly amortization niyo mga kamos, pagdating sa 1 year, ang monthly amortization niyo for the Kymco Skytown 150 is 11,700 pesos. Naman ng 2 years mga kamos, 7,081 pesos po ang monthly amortization. Pwede kung pagdating naman sa 3 years mga kamos at 3 taon, 5,531 pesos. So pagdating sa 3 years na mga kamos, mababa na rin talaga yung monthly amortization. Para sa isang 150cc tapos Maxxis coat pa, hindi na napakarami ng safety features na meron sa mga kapatid. So, hindi na rin tayo okay. So by the way mga kamos, si Kymco nga pala isang European brand. So expect natin mga kamos na pagdating sa mga kamos talagang palabat din talaga European brand mga kamos. No? So sa mga naghahanap ng Kymco Skytown 150 mga kamos, dito sa Enzamora Street, Tondo, Manila, meron po silang dalawang stock as of January 25, 2025. So, dalawang puti, meron sila dito. So, sa gusto mag-message mga kamos or mag-inquire na mga kamos sa Kymco Enzamora, sa mga Kymco lovers dyan, ever since. Ito, pinaka-Facebook page nila mga kamos. I-flash ko na lang sa screen and then yung address nila mga kamos, ito mag-flash ko na lang sa screen sa mga gustong bumisita dito. Magkahanap ng mga Kymco motorcycles dito sa Enzamora. Ayan, so, diretso na kayo dito. Actually, meron pa sila dito mga kapatid, pinakapagong Kymco ding. Ayan, so ito para ako sa inyo. Ayan, so sa mga naghahanap pa ng Kymco na dink, yung pinakabago nilang dink. Ayan, so yung modern dink nila. Ayan, so meron silang stock dito na isa, color white din, no? Ayan, so Kymco Dink 150. So hopefully, soon ma-review din natin tong bagong Kymco Dink 150. If I'm not mistaken mga kamos, yung luma nito, yung parang jet ski pa talaga yung itsura. Yung talaga yung pinaka old model ng Dink. Pero ito mga kamos, ito na yung pinaka modern na model ng Dink na nilabas ni Kymco. So hopefully soon ma-review din natin tong isa sa mga Maxxis coat ni Kymco mga kamos, no? So bago ko tapusin itong vlog na to mga kamos, gusto ko magpasalamat sa mga staff ng Kymco dito, Kymco Motor Trade, kay Sir Richard at kay Ma'am Potpot na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Kymco 150 Skytown from Kymco. So again mga kamos, sa mga naghahanap ng Skytown na naubusan sa ibang branch, ito meron dito sa Nicolas Zamora Street, Tondo, Manila. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin dito sa ating YouTube channel ngayong 2025. Stay safe, ride safe always.